para kunin ang sahod kay manager. Hintayin mo si mommy sa labas ng restaurant, ha? Opo. Ang bait-bait mo. Sigurado ka bang nandyan siya sa loob? Opo, Sir Gabriel. Hanggang kailan ka magwawala? Narinig ni mommy na magpapanganak ka ulit at nagtago ka na sa ibang bansa. Ikaw na bata ka. May mukha ka pang sabihin yan kung hindi ka lang din nagpapakasal at nagkakaanak. Dapat sa edad kong ito, nag-aalala pa rin ako tungkol dito. Yung dating kasamahan ko. Dahil nagkaanak siya ng babae, nauna siya sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi ako pwedeng matalo sa kanya. Saan ka pupunta? Pupunta ako sa kusina para dagdagan ng ilang talaba para sa'yo. Para makapag-create ka ng bagong account. Ano naman ang silbi ng pagbibigay mo ng talaba? Kung kaya mo, bigyan mo ako ng malusog na sanggol na lalaki. Huwag kang aalis. Anak ka. Saan ka pupunta? Ang cute ng batang ito. Talagang kaibig-ibig. Kamukhang kamukha niya si Gabriel. Noong bata pa siya. Hindi kaya. Siya ang apo ko na naiwan sa labas. Lolo, nagkamali po kayo ng pagkakilala. Ako po ang anak ng mommy ko. Paalam na po, Lolo. Pigilan mo siya. Anak mo yan. Siya ang anak mo. Lolo, mukhang kailangan ko nang maghanap ng psychologist para sa'yo. Sa batang iyon kanina, mayroon po kaming De La Vega na halamang jade na pamana ng ninuno. Na 5 taon na ang nakalipas, ay nawala, ay eksaktong kapareho. Paano mo po masasabi na wala kang kinalaman dito? Hindi kaya siya. I lock down ang restaurant sa loob ng 2 kilometro. Hanapin ng buong lakas ang batang amo. Mommy, look. Ligaya, bakit ka nandito? Ilang beses ko na bang sinabi, wag mo akong tawaging Ligaya. Dapat ang bago kong pangalan ang itawag mo, Isabela Reyes. Tita Isabela, sasabay ka ba sa amin? Sa bus? Ang bus na ito, mabaho at marumi, hindi ako sasabay sa inyo. Maliit na Sofia, kahit pareho silang may 4 na gulong, siguradong mas mauuna ako sa pagdating sa bahay. Paalam. Mag-iipon ako ng pera, bibili ng second-hand na electric scooter, para kaming dalawa ni Sofia, ay hindi na kailangang sumiksik sa bus. Batang amo, nakasuot siya ng pulang damit at itim na pantalon. Nasa malapit lang siya siguro. Ngayon, kahit ano pa ang mangyari, ang batang amo ay hanapin niyo para sa akin. Opo. Boss, tingnan niyo po yon, hindi ba? Tingnan niyo po yon, hindi ba? Tara na. Mr. De La Vega, ngayon, isa nga ang umalis, na may kasamang bata, isang tagahugas ng plato, dahil part-time lang siya. Wala namang detalyadong employment records. Alam niyo ba kung ilang taon na ang anak niya ngayon? Parang, naririnig ko, 5 taon na. Tama rin ang oras. Hindi kaya talaga, aking anak? Bakit ka pa nagdadalawang isip? Kunin mo ang address. Manager, may address ka ba? Naalala ko na, noong nagbigay ng year-end gifts, may iniwan siyang impormasyon. Bilisan mo ang paghahanap. Nahanap na. Ihanda ang sasakyan. Pupuntahan ko sila. Hindi ba dapat matagal ka nang umuwi? At ganito ka pa. Nakakainis. Nasira ang lumang sasakyan sa daan, tapos nabangga pa ng kasunod. Nakakabuwisi talaga. Sa ganitong oras, bilisan mo nang magluto. Gutom na kaming dalawa ni Juancho. Tita Isabela, mamaya, siguraduhin mong kakain ka ng masarap. Bakit ngayon? Ka naman nagmamalasakit sa akin. Maliit na Sofia. Puro kasalita, at walang gawa. Siguradong pagod na ang bibig mo. Ikaw na maliit na pasaway.
Sige na, huwag ka nang magsalita pa. Wala nang ulam sa bahay. Pupunta kami ni Sofia mamalengke. Mauuna na ako sa taas. Sandali lang. Ang batang amo ay nasa bahay. Tara na. Parang yung taong iyon. Nakita ko na. Mommy, sa wakas nakauwi ka na. Gutom na ako. CJ, umupo ka muna dyan. Huwag ka nang maghanap. Ang bag ni Tita Man ay butas-butas. Kahit daga na pumasok, ay iiyak na lalabas. Ano to? Ito. Mukhang hindi naman. May halaga. Sino yan? Alam ko, nandito na sila. Huwag ka nang kumatok. Sino kayo? Limang taon na ang nakalipas. July 15, yung tao sa Penthouse Club. Ikaw ba yun? July 15. Hindi ba si Manman yun? Nung araw na pumalik ka sa akin. Ako nga, bakit? Kung walang aberya, ang anak mo ay posibleng anak ko. Ang tunay na ama ni Sofia ay ang ihisi ng grupo he. Pasok muna kayo. Hindi pa po ba uwi si Tita Man? Gutom na po ako. Si Tita Man, kasama nyo ba na nakatira? Hindi. Siya ay kapitbahay. Madalas siyang dumadalaw para magbigay ng ulam o kung ano pa. Si Juancho. Siya rin ang anak namin noong 5 taon na ang nakalipas. Juancho, tawagin mo siyang Papa. Huwag kang mag-alala. Ang pagkilala sa pamilyang He ay hindi dapat madaliin. Kung maaari, bigyan mo kami ng buhok ng bata para sa Yanay test. Takot sa sakit ang bata. Sa banyo, may toothbrush siyang nagamit. Pwede na siguro iyon. Ito, sa ilalim ng He Group, ang 5-star restaurant. Pwede mong dalhin ang bata. Kumain doon. Huwag kang mag-alala. Kapag lumabas na ang resulta ng test, magpapadala ako ng tao para sunduin kayo. Samantha, sa simula pa lang, may malas ka na. Ganitong oportunidad na makapiling ang mayaman. Ako na ang bahala. Bea, kasama mo si Juancho. Saan kayo pupunta? Hahanapin namin si Papa. Siya. Yung sinabi ko sa'yo, nung nakaraan tungkol sa ihe, yung lalaki. Gusto niya ako. Gusto niyang kaming dalawa ni Juancho. Mabuhay kasama niya. Lilipat na kami. Kakakilala mo lang sa kanya kahapon. At gusto na niyang tumira sa'yo, na makisama sa'yo. May mali dito. Mag-ingat ka, baka malinlang ka. Ano nang ibig mong sabihin, Samantha? Pinapayagan mo lang ang sarili mo na makipagsiping sa kung sinong lalaki na akala mo'y mayaman na pero hindi mo pinapayagan kami ni Juancho na mamuhay ng maayos. Anong mayaman na CEO? Anong pinagsasabi mo? Ang gulo-gulo mo. Hindi ko kailangan na ikaw pa ang mag-alala. Hindi mo kailangan. Tara, Juancho, alis na tayo. Huwag kayong aalis. Tita Isabela. Mula nang lumipat si Mommy at tumira sa'yo, ang upa, kuryente, gas, pati na rin ang pambili ng ulam,
Lahat yan binabayaran ni Mommy. Dahil gusto mong magdesisyon. Bigyan mo kami ng ni. Na-transfer ko na sa'yo. Pagkatapos nito, hindi na tayo magkikita. Juancho, alis na tayo. Okay lang ba siya? Umalis ka na. Kung malinlang ka, huwag kang babalik sa akin. Restaurant ng Baya Azul. Hindi ba ito yung restaurant kung saan ako magtatrabaho bukas? Ito ang aking resume. Bakit hindi mo sinabi agad? Taga-probinsya ka. Hindi kami tumatanggap ng taga-probinsya dito, lalo na ang mga taga-probinsya na may anak. Bakit po? Ang restoran ng Baya Azul ay isang 5-star restaurant po. Ang mga pumupunta dito ay mula sa lungsod ng bayan. Mga kilalang tao po. Ikaw na taga-probinsya. Ang mga kamay mong ito. Nagumagala sa kulungan ng manok at pato. Ay marumi. Gaano ka marumi? Kung ang ating mga mahalagang bisita ay mahawa ng anumang bakterya o virus, kaya mo bang panagutan yon? Kung ganyan ang sasabihin mo. Ang mga taga-probinsya na tulad ko, ay hindi lang virus ang dala, kundi parang sandatang biolohikal na. Ang mga kamay kong ito, hindi lang manok at pato ang nahawakan ko, pati na rin ang aso. Kung sinasabi mong marumi ako, ang mga lutong ko naman, ay mabango sa malayo, ikaw naman. Ang bibig mong ito, parang sumabog na imburnal. Anong klaseng ugali yan? Security, security. Security, security. Paalisin niyo siya. Bitawan niyo ako. Tigil. Sir Gabriel, bakit po kayo nandito? Bakit po kayo personal na pumunta sa restaurant, Sir Gabriel? Siya po ang may-ari dito. Ang restaurant natin ay naghahanap ng empleyado. Kailan pa na ang pagkuha ng empleyado ay base lang sa pinagmulan at hindi sa kakayahan? Sir Gabriel, nagkamali po kayo ng pagkakaintindi. Ang mga taga-probinsya na tulad niyang rural mom, marami na akong nakita. Huwag ninyong isipin na sila'y tapat lang, dahil sa likod, sila ang pinakamagaling manloloko. Bukod pa dyan, may kasama pa siyang anak sa trabaho. Kaya, ang mga rural mom na tulad niya, ay puro anak lang ang iniisip. Siguradong magpapababa ito ng antas ng ating restoran ng Baya Azul, sa kalidad. Ang nagpapababa ng antas ay mga taong tulad ninyo, hindi tinitingnan ang kakayahan at pag-ugali sa trabaho, kundi ba silang sa pinagmulan at nagbibigay agad ng hatol. Ito ay diskriminasyon. Kung makikita ko ulit ang ganitong pangyayari sa susunod, hindi ako mag-atubili na palitan ang punong kusinero ng restoran ng Baya Azul. Sir Gabriel, tama po ba? Salamat po kanina. Ang sistema ng aming panayam ay may mga kahinaan. Humihingi ako ng paumanhin. Ito ba ang anak mo? Ilang taon na siya? Tio Gabriel, ako po ay 5 taong gulang na. Ang batang ito, parang nakita ko na siya Ang batang ito, bakit parang pamilyar? Gabriel. Mag-ingat ka. Ang amoy na ito ay pamilyar. Nahulog, yakap, mommy. Ayon sa susunod na eksena sa isang teleserye, dapat nag-flash wedding na kayo, di ba? Pasensya na. Puro kalokohan lang yan, ng bata. Okay ka lang ba? Nutritionist sa restoran ng Baya Azul, kailan darating? Itinaas na namin ang sahod sa 30,000 piso pero wala pa rin kaming mahanap na angkop. 30,000 piso. Gabriel, heto na ang chicken noodle soup. Kainin mo habang mainit.
Ang noodles na gawa ni Mommy ay masarap at nakakainit ng tiyan. Tito Gabriel, tikman mo naman. Ipahila ko na po ba? Ang mommy ko, ang pinakamagaling magluto sa aming nayon ng liwanag. Ang mga bata mula sa 10 milyang paligid na kumakain ng luto ni mommy ay nagiging malakas ang katawan. Nutritionist sa restoran ng Bahia Azul, sahod na 30,000 piso kada buwan, 8 araw na pahinga. Gusto mo bang pumasok? Opo, kaming lahat ay handa na. Ang laki ng tulong mo, Tito Gabriel. Ang ibig mong sabihin ay napaka-generous, di ba? Napala. Bilang kapalit, maaari mo bang tingnan kung paano alagaan ang kalusugan ng anak ko? Kaya pala, may anak na pala. Si Gabriel. Sige. Sige. Gabriel, kailan uuwi ang aking apo? Nakahanda na ang mga regalo ko para sa kanya. Tingnan mo. Ang 50,000 square meter na ski resort na ginawa ko magdamag para sa aking apo. Sa makalawa, pupunta pa ako sa Sahara para magtayo ng amusement park para sa kanya. Diyos ko, may mga magulang na ipinanganak sa Roma. May mga magulang na nagtatrabaho ng todo. Ang laki talaga ng agwat. Ng tao sa tao. Tay, sobrang imo naman. Hindi yan ganyan kalaki. Gusto ko pa rin na ipagmalaki ako ng aking apo. Sige na, hindi na ako makikipag-usap sa'yo. Kailangan ko pang madaliin ang pakikipag-ugnayan kay Mang Jose para inisin siya. Sige. Sir Gabriel, nandito na po ang madam at ang batang amo. Mommy, sa tingin ko, ang amoy niya ay pamilyar. Amuyin mo itong amoy na ito. Dapat pareho lang. Gabriel. Ikaw muna ang magdala kay Juancho sa loob. Mayroon pa akong conference call. CJ, ihintayin ka namin sa loob. Mommy, tingnan mo. Si Tita Isabela yon. Tita Isabela, bakit po kayo nandito? Baka nagkamali lang po ako ng tingin. Samantha, hindi mo alam na, oras na ng trabaho? Akala mo ba, pinapante ka para bantayan ng bata? Bumalik ka na sa kusina at magtrabaho. Mia. Nasaan si Mama? Kailangan ko nang magtrabaho sa kusina ngayon, kaya dito ka muna, maghintay kay Mama, okay ba? Kapag tapos na akong magtrabaho, pupuntahan kita agad. Anong nangyayari? Hindi ka marunong mag-asikaso.
Kitang-kita mo pa lang, mukhang galing ka sa probinsya, no? Mga taga-bukid kasi, mahina ang mga kamay. Ang bobo nyo parang baboy. Bobong baboy. Papatayin kita. Huwag kang gagalaw, sabi ni Mama. Ako na ang pinakamalaking amo ngayon. Ikaw na taga-bukid, dapat sumunod ka sa akin. Taga-bukid na bobo. Ako ang pinakamalaking amo. Bakit mo siya inaapi? Lumapit ka at humingi ng tawad. At saka, ito ba ang ginawa mo? Gabriel. Si Juancho ay dahil walang tatay mula pagkabata. Kulang siya sa seguridad kaya ganito siya. Juancho, mag-sorry ka na kung hindi magagalit si Papa. Ayoko. Ayoko nang makipaglaro sa inyo. Juancho. Gabriel. Nasisilo ka ba sa amin, sa akin at kay Juancho? Pinaghirapan ko siyang palakihin mag-isa, kaya't hindi maiiwasan na may mga pagkukulang sa pag-aalaga. Sa susunod, sabay na natin siya turuan, okay? Ginoong Gabriel, Ginang Isabela, paumanhin po. Ang inyong order na Buddha jumps over the wall. Wensi tofu. At 3 set ng pato. Ay naihain na po. Nalaglag ko ang gamit ko. Anong nangyari? Bakit nandito si Samantha? Hindi pa ba nahanap? Kailangan mo ba ng tulong? Hindi pa ba nahanap? Kailangan mo ba ng tulong? Baka kinuha ng anak. Lalabas muna ako para maghanap. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Yung ginang kasi. Huwag mo na siyang pansinin. May nangyari kay Suso. Halika na, sumunod ka sa akin. Suso, anong nangyari sa iyo? Suso, huwag mo namang takutin si Mommy. Sili. Malala ang allergy ni Suso sa sili. Nakita niyang hindi pa siya kumakain, kaya binigyan na lang siya ng pagkain ng empleyado natin. Mommy, Hindi mo alam. Hindi kita sinisisi. Kailangan ko siyang dalhin sa ospital ngayon din. Teka lang po. Ang waiver pong ito, pirmahan nyo muna bago kayo umalis. Waiver. Talaga pong naghihinala ako, na kayong mag-ina ay nagkukunwari lang. Gusto nyo lang kaming lokohin dito sa restoran ng Baya Azol, di ba? Paano naman magiging ganyan kakulit ang sitwasyon? Ngayong unang araw pa lang ninyo dito, at ganito na agad ang nangyayari. Hindi ko isusugal ang buhay ni Suso, para lang manloko. Kailangan yung pirmahan ng kasunduan ngayon. Pigilan nyo siya para sa akin. Umiwas kayo. Kung may mangyari kay Suso, ipaglalaban ko kayo. Ikaw na taga-bukid ka, bastardo. Nangangahas ka pang bantaan ako? Nagbago na ang isip ko ngayon. Hindi lang pagpirma ng waiver ang gagawin mo. Ngayon, luhod ka sa harap ko, at gumapang ka palabas dito. Meng Zhao, ginagamit mo ang posisyon mo para sa personal na paghihiganti. Walang pakundangan. Hindi ka ba natatakot na malaman ni Boss He? Huwag mong isipin na dahil lang sa pag-akit mo kay Boss He, hindi kita magagawa ng paraan. Ngayon, ipapakita ko sa iyo. Dito sa restoran ng Baya Azol. Kung sino ang masusunod. gusto ko ring malaman. Kung sino ang masusunod. Alam ko, hindi ka kontento kay Sumanman. Pero ang manakit ng tao, may tamang panahon din yan. Ngayon, buhay ang nakataya. Para rin po ito sa ikabubuti ng ating restaurant, Boss Gabriel. Wala akong panahon para sa paliwanag mo.
Umalis ka na ngayon din. Sige na, alis na. Boss Gabriel. Ikaw rin po pala ay allergic sa sili. Alam ko ang mga sintomas ng allergy. Si Susu, kailangang dalhin agad sa ospital. Tatawag na ako para tumawag ng ambulansya. Hindi pwede. Masyado nang matagal. Ako na ang maghahatid sa inyo. Halika, ibigay mo sa akin si Susu. Kung si Suso ay nagkaroon lang ng isang responsableng tatay. Mommy, Boss Gabriel Tito. Nag-alala po kayo sa amin. Ang ibig mong sabihin, nag-alala? Boss Gabriel. Salamat po. Kung hindi po dahil sa paghatid ninyo sa amin, si Suso ay maaaring mas mapapahamak pa. Walang anuman. Pagkatapos ng lahat, empleyado ko kayo. Tungkol naman kay Susu. Ang cute-cute na si Susu. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa kanya? Talaga po. Baka po, Boss Gabriel Tito, ikaw na lang po ang maging tatay ko. Suso. Huwag kang kung ano-ano ang sinasabi. Kukunin ko lang ang report ni Suso. Sige na, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala kay Susu. Boss Gabriel Tito, ikaw na lang po ang maging tatay ko. Ang jade pendant na ito, at yung nawala ni Suso, magkamukha sila. Baka siya si... Ikaw. Gabriel. May asawa at pamilya ka na. Maging responsable ka. Pasensya na. Nawalan ako ng kontrol kanina. Pero gusto kong linawin ang isang bagay. Una, hindi ako kasal. Pangalawa, kanina, anong gusto mong gawin sa akin? Anong gusto mong gawin ko sa iyo? Gusto ko lang kanina. Ano bang pinag-uusapan nyo? Yung Tito Gabriel mo, may kailangan lang. Aalis na siya. Gabriel. Nakapagpahinga na rin sina Juancho. Kung gayon, magpahinga na rin tayo ng maaga. Gabriel. Kung alam ko lang na ganito ka, sa pagtingin mo sa akin at kay Juancho, hindi ko na sana siya dinala pabalik noon. Kung galit ka sa pagpapalaki ko kay Juancho, wala rin akong magagawa. Sa mga taong ito, mag-isa ko siyang pinalaki. Hindi rin madali para sa akin. Sa mga taon na ito, talagang nahirapan ka. Gabriel. Dahil tinanggap mo na ako pabalik, bigyan mo naman ako ng pagkakataon, okay? Maghintay ka. Gabriel, sinadya ko talaga ngayon. Ang ginawa kong ginisang sili. Tikman mo. Allergic ako sa sili. Hindi ko makakain.
Pinili ko talaga ang sili. Hindi maanghang. Okay lang. Subukan mo lang kahit isang subo. Mayroon ka bang? Bahala na. May trabaho pa akong gagawin. Kumain ka na lang muna. Hindi ba masarap ang luto ko? Gabriel, hindi mo susubukan. Sabi ni Juancho, masarap daw. Kumain din si Juancho. Masarap talaga para kay Juancho. Ang pamilya de la Vega ay 8 henerasyon nang nag-iisa. Lahat sila ay allergic sa sili. Juancho, paano siya nakakain ng walang problema? Juancho, siguro dahil sa akin. Hindi ako allergic sa sili. Gabriel, pagod ka na siguro sa trabaho mo buong araw. Ipapamassage kita para makapag-relax. Hindi na kailangan. Sa pagbalik ko ngayon, kukunin ko lang ang mga gamit ko. Mayroon akong ilang mahalagang meeting sa mga susunod na araw. Mananatili ako sa hotel. Napala. Uwi ang tatay ko sa ilang araw. Ang pinakamahalaga para kay Juancho ngayon ay ang matutong gumalang sa nakatatanda. Turuan mo siyang mabuti. Siguradong hindi ko bibigyan si tatay. Ipapadala ng kusina ang merienda sa kwarto ko. Gabriel, nakabalik ka na mula sa meeting mo. Bakit ka nandito? Pagod ka na siguro sa trabaho mo buong araw. Nagpakulo ako ng sabaw para sa iyo. Ito, tinuruan ako ni Butler Wu. Tikman mo kung gusto mo. Wala akong gana. Sa totoo lang, kung gusto mong kumain ng iba, kaya ko rin. Gabriel, hindi mo nakikita. Gabriel. Gabriel. Nandito na ako. Bakit mo ako tinatrato ng ganito? Isabella Reyes, sasabihin ko sa'yo, ang pagitan natin ay aksidente lang, kung hindi lang dahil sa pagiging responsable ko kay Juancho. Hindi kita kukunin pa pauwi. Kung magtatangka ka pa ulit, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Ang likod ng taong iyon. Pamilyar na pamilyar. Gabriel. Nagdala ako ng merienda para sa iyo. Pasok ka. Gabriel. May sabaw ka naman pala. Mukhang mabango. Gawa ito sa bahay. Hindi ko masyadong gusto ang lasa. Kung gusto mo, uminumin mo na lang. Hindi yata maganda. Sayang lang kung hindi mo inumin. Iinom ako. Sayang naman kung itatapon ang ganito kasarap na sabaw. Sige, inumin mo muna, maliligo lang ako. Sayang. Wala na. Masarap naman pala. Medyo mainit ngayon. Hindi pwede. Uuwi na ako. Samantha, anong nangyayari sa'yo? Gabriel. Pwede ko bang hiramin ang katawan mo? Gabriel, pwede ko bang hiramin ang katawan mo? Ang lamig ng katawan mo. Ang init naman dito sa kwarto.
Bakit ang init mo? Ito, tinuro sa akin ni Butler Wu. Tikman mo kung babagay sa panlasa mo. Sabaw pala. Tatawag ako ng doktor. Hintayin mo ako. Huwag kang masyadong kuripot. Hihiramin ko lang saglit. Samantha. Sino ako? Ikaw si anak ko. Naglalaman ka na ng gamot? Tapos gusto mo pa akong samantalahin? Tiyaga lang. Maya-maya okay na. Tulungan mo ako. Sobrang hirap na ako. Tulungan mo ako. Sobrang hirap na ako. Huwag kang mag-alala. Pinalitan ng tita ang damit mo. Walang nangyari kagabi. Ang jade pendant na ito. Ito ang heirloom ng pamilya namin, ang pamilya He. 5 taon na ang nakalipas. Aksidente ko itong nawala. Kamakailan lang ay nahanap ko ulit. Kaya ang ibig mong sabihin, ang taong nakasama ko ng isang gabi, 5 taon na ang nakalipas, ay si Gabriel. Ang tanghalian na yon. Ikaw ang personal na nagluto. Ito ang unang putahe, ang lalaking hindi nagpapahalaga sa sarili, parang bulok na repolyo lang, jade vegetable. Ito ang pangalawang putahe. Ang lalaking nangangaliwa ang pinakamasama ang puso, mabahong tokwa. Luma at matigas. Walang lambot. Teka. Ang sinasabi mong pangangaliwa. Hindi naman siguro ako ang tinutukoy mo. At ang prutas pagkatapos ng kain, sugarcane. Bakit may kasamang sugarcane? Ang sugarcane na ito, parang ilang tao. Sobrang tamis sa simula. Pero puro latak lang ang natitira sa huli. Ano bang ibig mong sabihin? Wala lang. Gabriel. Kain ka lang, mauuna na ako. Hayop na lalaki, dapat lang sa'yo yan. Gabriel, bumalik ka na. Isabella, ipapangako ko na bibili ka ng bahay sa probinsya. Umalis ka na ngayon. Gabriel. Anong sinasabi mo? Bakit hindi ko maintindihan? Hindi mo naintindihan. Isabella, sinabi ko na sa'yo. Ikaw ang nanay ni Juancho. Ano man ang gusto mo, ibibigay ko. Pero gumamit ka pa ng gamot. Ang ganitong kasuklam-suklam na paraan, para akitin ako, ang taong tulad mo, ay hindi pwedeng manatili sa tabi ni Juancho. Kailangan mo umalis ngayon. Pero ginawa ko to, para rin naman sa pamilyang ito. Gusto kong bigyan si Juancho ng kapatid. Ano bang mali sa ginawa ko? Bakit mo ako ginaganito? Tatay, ayoko pong umalis si nanay. Juancho, bilisan mong pakiusapan si tatay. Huwag niyang paalisin si nanay. Sir Gabriel, dumating na ang chairman. Kayo na dalawa, mag-ayos na kayo, para salubungin si tatay. Basta pumayag si Lolo Jose. Pumayag na makapag-asawa ako sa pamilyang De La Vega. Makakaupo na ako ng matatag sa posisyon bilang Ingress De La Vega. Darating na si Lolo mamaya. Ano man ang sabihin niya, susundin mo. Kahit pasigawan ka niya, kailangan mong maging magalang. Huwag mong pagagalitin si Lolo. Narinig mo ba?
Dapat matuto si Juancho ng pagiging magalang, hindi panunuyo. Pagiging magalang, hindi panunuyo. Ang iniisip ko lang naman, sa harap ni Lolo, magkaroon ng magandang impresyon. At saka, ang tatay ko, nakilala na niya si Juancho sa restaurant, kung saan ka nagtatrabaho. Ano? Si Alfredo, mayroon akong isang napakalaking balita na sasabihin ko sa'yo. Hulaan mo kung ano. Biglang mula sa langit, nahulog para sa akin. Isang apo na lalaki na 5 taong gulang. Ano ang maipagmamalaki mo dyan? Ang apo ko ay 5 taon na, di ba? Iyan ang tinatawag na matalino at masigla. Talagang kaakit-akit. Siguradong mas gwapo kaysa sa apo mo. Imposible. Sino pa ang mayroon ng apo ko na maganda ang itsura? Maghintay ka. Ipapakita ko sa'yo ang litrato. Tingnan mo. Gusto kong ang katotohanan ang magsalita. Pupuntahan ko na ang aking apo. Para makita mo. Naku, Bakit naputol? Siguro dahil ang apo ko ay maganda ang itsura. Nagalit ka, di ba? naku. Chairman Jose, ayos lang po kayo? Gusto niyo po bang dalhin sa ospital? Hindi kailangan ng ospital. Gusto ko nang makita ang apo ko. Bilisan mo. Gabriel, nasaan ang apo ko? Ikaw, hindi mo masasabi, ang hangin na ito ay, ang apo ko, di ba? Bilisan mong tawagin ang apo ko, gusto kong makita ang apo ko. Naku. Huwag ka munang mag-alala. Si Juancho ay nasa banyo. Babalik din agad. Lolo. Juancho. Batiin mo si Lolo. Ito pa rin ba ang aking matalino at masigla? Na apo na minamahal ng lahat? Naku, Nasaktan ka ba? Bakit namamaga ang mukha mo ng ganito? Kanina lang, si Juancho ay aksidente. Nabagok ang ulo sa banyo. Natakot ako sa impeksyon. Kaya pinagamot ko sa family doctor. Para gamutin. naku. Saan ito nabagok? Tingnan mo kung paano nabagok. Buong-buo na namamaga. Ano ang nangyayari? Nasaan ang marka ng kapanganakan sa palso ng apo ko? Ayon sa iyong utos. Pumunta ako, kung saan mo nakilala dati ang batang amo, sa kantina sa silangan ng bayan. Hinanap ko ang kanilang boss, at nakuha ko ang address na ito, at ang contact information. Ang lalaking hindi nagmamahal sa sarili ay parang bulok na repolyo. Ang lalaking walang pakundangan ay parang mabahong dumi. Baho, malaki. Dumi. Hoy, sino ka ba? Ako ang lolo mo. Narinig ko na ang boses mo. Ikaw si Lolo Alfredo mula sa restaurant. Tama, ako ang lolo mo. Nahanap din kita, apo, aking mahal na apo. Mama, Lolo tagapamahala, kailan po ipapadala ang sasakyan para sunduin kami? Tatawag ako para itanong. Hello, Mang Jose. Kailan po ipapadala ang sasakyan? Para sunduin kami? Paumanhin po, ma'am. Kagagaling lang po ng amo na sabihing ihanda ang sasakyan. Papunta sa Barangay Hardin para hanapin ang batang amo. Akala ko po ay sabay kayo. CJ, naiintindihan ko. Bakit kaya biglang naisipan ng matandang iyon na pumunta sa Barangay Hardin? Baka alam na niya na si Juancho ay hindi pala apo niya. Sasabihin mo pa ba na nabihag ka ng espiritu ng ahas? At kailangan mong maglipat ng pera para mailigtas ka? Lolo, ganitong uri ng scam ay luma na. Kahit mga bata, hindi na mabibiktima. Tama, ang talinong ito ay galing sa lahi ng mga De La Vega. Hindi mawawala yan. Maghintay ka lang sa bahay. Malapit na si Lolo. Sino kayo? Masasamang tao. Ihanda ang sasakyan agad.
Nasa panganib ang apo ko. Sige, sige, sige. Ang bahay na ito ay nabili na ng iba. May 10 minuto kayo para umalis agad. May 10 minuto kayo para umalis agad. Kahit na naibenta na ng landlord ang bahay, dapat ay ipinagbigay alam pa rin nila sa amin ng maaga. Kami at ang landlord ay pumirma ng kasunduan sa pag-upa. Ang kasunduan sa pag-upa ay nananatili kahit ibenta ang ari-arian. Ilegal ang ginagawa ninyo. Kontrata. Ngayon, kami ang masusunod. Bilisan ninyo, huwag ninyo akong piliting kumilos. Hindi pa ba kayo nag-aayos? Narinig ninyo ba ako? Bakit mo hinihila ang anak ko? Bitawan mo. Huwag mo siyang hilahin. Bitawan mo ang anak ko. Hay, ang tapang mo naman. Subukan ninyong galawin pa siya. Umalis na kayo dito. May nangyari sigurong masama. Hindi. Kailangan kong tawagan si Gabriel. Ang anak na ito napabaya, hindi mahagilap sa mga kritikal na sandali. Manong driver, magpatakbo ka ng mas mabilis. Gusto kong makita kung sino ang may lakas ng loob. Nasaktan ng apo ko. Hindi ko talaga siya patatawarin. Wala akong panahon makipaglaro sa'yo. Kunin mo na ang iyong anak, umalis ka na. Tatawagan ko muna ang landlord. Ibigay mo. Sa tingin ko gusto mong tumawag ng pulis. Wala nang Saturday Sot. Nakita mo na rin ang kontrata. Ayusin mo ang gamit mo, bilisan mo at umalis ka na. Ikaw na maliit na anak, nagtatapang ka pa ba? Mag-ingat ka baka hukayin ko ang mga mata mo. Hindi malinaw ang layunin nila ngayon. Marami sila. Mas mabuti pang huwag na akong lumaban. Huwag kang makipagtalo sa bata. Aalis na tayo ngayon. Tama yan. Bilisan mo, bilisan mo. Mas mabuti pang lumipat na sila, mas mabuti pa, umalis na sila sa lungsod. May nag-utos sa inyo na gawin ito, di ba? Sabihin mo, sino? Ikaw na bata ka. Bakit ngayon ka lang sumagot? Alam mo ba? Mali ang apo na hinahanap mo. Ang hinahanap mo ay ang aking apo. Nasa panganib siya ngayon. Pupunta na ako agad. Ikaw. Masyado ka ng madaldal. Ang sinasabi ko, sundin mo lang. Pwede akong lumipat. Umalis sa Whitesheng. Hindi kailanman. Ako. Boss. May pera ang babaeng ito. Pwede pa tayong kumita ng malaki? Ikaw na talaga. Wala na. Aalis na kami. Teka lang. Ang mga gamit sa bahay na ito, nabagsak o nabasag, marami yan. Kailangan mong magbayad ng danyos. Isara ang pinto. Buksan ang ilaw. Opo. Anong gagawin ninyo? Mag-ingat kayo. Opo. Tingnan ninyong mabuti. Boss. Sira ang sofa na ito. 3,000 piso. Ano ang 3,000? Ganito na ito noong lumipat kami. Ganito na talaga. Boss, may gasgas dito. 5,000 piso. Huwag naman kayong lamabis. Bakit kami ang magbabayad para dito? Wala nang Saturday Son. Hindi ka makikipagtulungan, di ba? Kung gayon, gamitin natin ang batang ito bilang bayad. Bitawan mo ang anak ko. Narinig ko, ikaw ay isang maliit na anak. Bitawan mo ako. Ang galing naman. Ang mga tauhan ko, lahat sila ay mga anak. Maging maayos ka. Bakit hindi ka sumali sa amin? Makakakain ka pa. Sinaktan mo ang anak ko. Sisirain kita. Bitawan mo ang anak ko. Magbabayad ako. Magbabayad ako. Magbabayad ako. Ngayon alam mo nang magbayad. Huli na. Bitawan mo ako. Anong gusto mong gawin? Sinampal ako ng anak mo. Hindi ka lang magbabayad. Ngayon, gusto kong lumuhad ka. Sampilin mo ang sarili mo. Patayin ko siya.
Sofia. Sofia. Luluhod ka ba o hindi? Ako. Luluhod ako. Mama, huwag. Huwag kang lumuhod. Huwag. Mama, huwag kang lumuhod. Huwag. Mommy, huwag kang lumuhod. Huwag. Mama. Nang agat ka, sisirain kita. Patayin kita. Tigilan mo. Sa harap ng lahat, ng mga has pumasok sa bahay. Tumawag na ako sa pulis. Bakit kayo nakatunganga pa? Tara na. Tara na. Tara na. Kumusta ka? Isabela. Bakit ka nandito? Bie, pagkaalis ko noong una, gusto ko sanang humingi ng tawad. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Ganito, maaari muna kayong tumuloy sa hotel ng ilang araw. Ako ang sasagot sa gastos. Isabela. Maraming salamat talaga. Bilisan nyo na, gabi na, baka bumalik sila, masama pa. Tara na. Huwag kang lilingon. Gusto kong makita. Bakit kayo nandito? Bago ko nakilala si Gabriel, dito ako nakatira. Ngayong araw din, gusto ni Juancho na bumalik dito. Hindi ko siya mapigilan. Kaya dinala ko siya pabalik. Kaya pala, si tatay pala ang tumawag kay Juancho. Juancho, simula ngayon, hindi mo na pwedeng gamitin ang telepono ni mommy para maglaro. Naintindihan tuloy ng lolo. Ay. Baka. Ako nga ang nagkamali. Sofia. Hindi mo ba pagagalitan si mommy? Hindi kita naprotektahan ngayon. Kung si mommy, maghanap ng tatay para sa iyo. Hindi ka sana inaapi ngayon. Hindi naman. Gusto ko ng tatay. Gusto ko na mahal niya si mommy. Para siya ang maging tatay ko. Hindi para protektahan ako. Para siya ang maging tatay ko. Ikaw na bata ka. Ulitin mo nga. Kailangan itong itala ni mommy. Kakaiba. Nasaan ang cellphone ko? Bie, medyo magulo ang sitwasyon kahapon. Nakuha ko nang hindi sinasadya ang cellphone mo. Ito na, sa iyo na. Salamat, Isabela. Kung hindi dahil sa sitwasyon noon, hindi ko alam ang gagawin ko. Masyado akong nagmadali. Paumanhin na. Walang anuman. Magkaibigan tayo, di ba? Hindi mo kailangang mag-sorry. Kamusta ka naman itong mga nakaraang araw? Sa usaping pag-ibig, mayroon ka bang balita? Sa totoo lang, nakita ko na ang tunay na ama ni Sofia. Isabela, anong nangyari sa iyo? Ay, nagkasakal lang. Sabi mo, nakita mo na ang tunay na ama ni Sofia. Siya. Hindi mahalaga yan. Paano naman hindi yan mahalaga? Sa loob ng napakaraming taon, wala siyang responsibilidad sa inyong mag-ina. Kahit kaunti. Talagang isa siyang halang na lalaki. Samantha, balak mo bang ipakilala si Susu sa tatay niyang ito? Kasal na siya. Hindi ko alam ang gagawin ko. At saka, ayokong maging anak sa labas si Suso. Ayokong masaktan siya. Ano?
Kasana siya tapos nangangaliwa pa? Anong klaseng lalaki siya? Sa hinaharap, kung ipapakilala mo si Suso sa kanya, gaano karaming hirap ang pagdadaanan niya kung malaman ni Mang Alfredo. Ito ang pera na naipon ko sa mga taon na ito. Kunin mo muna ito, umuwi ka sa probinsya. Magbukas ng maliit na restaurant, makakabuhay ka ng maayos. Hindi pwede. Ito. Sige na, tanggapin mo na. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang edukasyon ni Susu. Hindi natin pwedeng isakripisyo ang kinabukasan ng bata para sa pansariling interes. At saka, sa panahon ngayon ang balita sa syudad ay napakabilis kumalat. Paano kung malaman ng iba na anak sa labas si Susu? Napakabata pa niya. Paano niya matitiis ang ganoong klaseng sismis? Salamat. Isabela. Samantha Garcia, basta't dalhin mo si Susu palayo. Wala nang makakaalam ng kasinungalingan ko. Maging maingat ka. Opo. Saan ka pupunta? Gusto kong sabihin sa iyo ang nasa puso ko. Palagi kong nararamdaman. Na parang malas ako sa apo ko, simula nang bumalik ako. Si Jean Bao, sa mukha niya. Hindi ba nababangga? O nagkaka-allergy? Nararamdaman ko na may kakaiba dito. Ako, sa makalawa, pupunta ako sa santuaryo ng liwanag. Para magdasal. Para sa kaligtasan ng bata. At saka, nakipag-usap ako kamakailan sa nanay ni Jean Bao. Naramdaman ko na ang bata ay medyo malalim ang iniisip, parang hindi siya yung tipo na magse-settle down. Ako, simula ngayon, hindi ko na kayo pipiliting magpakasal. Ang mga bagay ng mga kabataan, kayo na ang bahala. Pasok. Mr. De La Vega. Mr. De La Vega. Ito ay regalo para sa iyo. Hindi mo na naman hihiramin ang gamit ko. Binabastos mo ba ako? Ito ay Susu flavor. Ginawa ko mismo. Sabi niya, nagpapasalamat siya sa iyo sa pag-aalaga mo sa kanya nitong mga nakaraang araw. May sulat din pala. Tingnan ko nga. Mr. De La Vega, ito ang aking resignation letter. Balak ko nang mag-resign. At uuwi na kami ni Suso sa probinsya. Gabriel, bakit mo tinanggihan ang OA approval ko na isumite ko na ang aking resignation letter? Huwag kang mag-alala. Tikman mo ito. Hindi ito. Ang candy na bigay ni Sofia sa iyo. Ayoko niyan. Mas mabuti pang unahin mo ang pag-aayos ng aking pagbibitiw. Ito ay hindi candy. Ginawa niya ito mismo. Noong nakaraang araw sa ospital, pabulong sa akin ni Sofia, na interesado siya sa programming. Nagbigay lang ako ng ilang payo. Hindi ko inaasahan na makakagawa siya ng ganito kakomplikadong programa. Hindi ko alam ang lahat ng ito. May talento si Sofia. Samantha, dinala mo siya sa inyong probinsya gamit ang mga resources at kakayahan doon. Hindi ba't masasayang ang kanyang talento? Pero wala akong maibibigay na mas maganda para sa kanya.
Ito ay mula sa He Corporation, ang kanilang gintong klase sa programming para sa mga bata. Ang mga resources ay top tier. Para sa sitwasyon ni Sofia, walang bayad ang tuition. Pag-isipan mo ba ito? Salamat po, Gabriel. Pupunta na ako para sabihin ang magandang balitang ito kay Sofia. Juancho. Mamaya sa tutoring class, makinig kang mabuti sa guro. Ang paligsahan sa pagtatapos ng semestre. Pupuntahan din ni Lolo. Huwag mo siyang bibigin. Opo. Gabriel, huwag kang mag-alala. Siguradong mag-aaral ng mabuti si Juancho. Kung wala na si Samantha na problema, mas magiging maayos na ang lahat. Ligaya. Hindi ba't sabi mo pupunta ka sa meeting? Bilisan mo na. Kotse iyan ng partner mo, di ba? Sinundo ba kayo ni Juancho para sa training class? Isabela. Pakiramdam ko, ang partner na nahanap mo ngayon, ay mas maaasahan kaysa dati. Samantha, anong ginagawa mo rito? Hindi ba't sinabi mo, nababalik ka sa probinsya kasama si Sofia? Ang boss ng kumpanya ni Mommy, ang nakapansin sa aking talento. Siya ang nag-ayos para makapasok ako rito. Kaya pala ang boss ng nanay mo ay napakabuti sa inyo. Juancho, makakapaglaro na naman kayo ni Sofia. Masaya ka ba? Nanay, hindi ba't sinabi mo na ako ay isang batang mayaman at si Sofia ay mahirap? Anong kalokohan ang sinasabi ng bata? Bilisan mo na at pumasok sa klase. Heto. Paalam na, nanay. Paalam na, Sofia at Juancho. Paalam. Ang cute naman nito, na nakakuha pa ng tulong mula kay Gabriel. Siguradong inakit mo si Gabriel. Samantha, may gusto akong itulong sa iyo. Ano ito? Ano ito? Ito yung nakilala ko lang sa restaurant. Isang dekalidad na single na lalaki. Isa rin siyang kusinero. Ang punong kusinero ng restaurant ng Bulaklak. Napakaganda ng kanyang kalagayan sa buhay. Sa tingin ko, bagay kayo. Bakit hindi? Kayo mag-blind date? Isabela, salamat sa iyong kabutihan. Pero, ngayon, gusto ko lang mag-ipon ng pera para makapagbukas ng sarili kong restaurant sa syudad. Tungkol naman sa blind date at pagpapakasal. Hindi ko muna iniisip yan. Ayaw mo bang magpakasal? O may gusto ka ng pakasalan? Nagkakamali ka. Ngayon, ako ang nutritionist sa restaurant ng Baya Azul. Kaya kong alagaan ang sarili ko. At kaya ko ring alagaan si Sofia. Gaano man karami ang pera ng iba, sa kanila pa rin iyon. Ako, si Samantha, ay umaasa lang sa sarili ko. Huwag kang maging walang utang na loob. Maraming gustong kumapit sa ganyang kagandang oportunidad, tapos ikaw, tatanggihan mo pa? Sa pagdadala mo ng ganyang pasanin, anong magandang kinabukasan ang makukuha mo? Ano ang sinasabi mo, Isabela? Paano mo nasabi yan kay Sofia? Best friend kita, di ba? Kaibigan, galing ka sa probinsya, di ba? Samantalang ako, nasa high society na ako. Sa dami ng resources ko, nagpakilala ako ng lalaki sa'yo, pero hindi mo pinahalagahan. Hindi ko kailangan yan. Ano pa ang makukuha ko sa'yo? May sarili akong kamay at paa. Kaya kong suportahan si Sofia. Huwag ka nang magbiro. Hindi ba't ang babaeng yan, umaasa lang sa lalaki? Ang lalaki kumikita ng pera, para lang gastusin ng babae. Tingnan mo nga ang sarili mo. Puro hirap ang mararanasan mo. Bigla kong naalala. Hindi ba sabi mo, nakapag-asawa ka ng mayaman, hindi ko pa siya nakikilala. Paano kung ayain natin siyang kumain, magkita tayo? Samantha, anong ibig mong sabihin? Bakit mo gustong makilala ang partner ko? May balak ka ba sa partner ko? May masama ka bang Hindi ko nga alam kung sino ang partner mo. Ano pa bang may isip ko? Gusto ko lang talagang makilala siya. Bakit ka biglang nagagalit? Tama na. Huwag ka nang magpanggap dito. Sa ngayon kasi, hindi na tayo pareho ng antas. Ako ngayon, nakatira sa pinakamagandang mansyon sa Yuyuan. Samantalang ikaw,
Isa ka lang na, walang tirahan na taga-probinsya. Sige na nga, tama na. Hindi na tayo magkikita pa. Baliw ka na ba? Bakit ka nandito? Ang galing naman ng pagkakataon. Sakay na. Ihahatid na kita. Sige. Ano yung hawak mo? Ito kasi, may nakilala akong kaibigan ngayon. Sabi niya sa restaurant natin. May nakilala siyang chef. Gusto niyang mag-blind date kami. Kung taga-restaurant natin siya, sigurado akong kilala ko siya. Pakita mo sa akin. Hindi ko masyadong makita. Ay! Nalaglag ko pala. Mukhang wala talagang kapalaran para sa inyo. Bigla akong sumakit ang tiyan. Pakagawa mo ulit ako ng yung chicken soup noodles mo. Pero ngayon weekend na. Oras ko ng pahinga. Ang overtime pay ko. 10,000 piso. Gabriel. Hindi ito tungkol sa pera. Ang mahalaga, nag-aalala ako sa tiyan mo. Handa na ang noodles. Mauuna na ako. Ingat ka. Tapos na pala ang noodles ng binibini at umalis na. Tama po, sir, sa makalawa. Graduation po ng programming class ng ating batang amo. Huwag na huwag ninyong kalimutang pumunta. Sir, nakapormal po kayo. Pupunta po ba kayo sa isang ball? Para sa pagkain ng noodles. Kumakain ng noodles. Bakit kayong dalawa? Ang programming assignment na sinomite ninyo ay magkapareho. Ang plagiarism sa klase namin ay talagang hindi pinapayagan. Guro, siguradong si Sofia ang kumopya ng gawa ko. Pinaghirapan ko talaga para gawin ito. Hindi ako kumopya. Gawa ko lahat yan. Bakit mo ako inaakusahan? Sinungaling. Sabi ng iba, nakita nilang ninakaw mo ang ihesi ko. Sino ang nagsabi niyan? Bakit hindi sila lumabas para magpatunay ngayon? Sa buong training class, kayo ang pinakamahirap. Wala nga kayong magandang computer. Siguradong wala kang natutunan. Kaya ang tanging magagawa mo ay kopyahin ang akin. At saka, ang mga batang walang tatay, mahilig magsinungaling. Sabi ko na nga ba, si Sumanman natin. Hindi naman magaling magluto. Napaikot niya si Ginoong Gabriel, na parang natulala. Tingnan ninyo ang sarili ninyo, matuto kayo. Sabi ko na nga ba, huwag niyong isipin na dahil galing kayo sa probinsya, ay mahinahon at masunurin na kayo, ang ibang tao, mukhang hindi kapansin-pansin. Pero ang mga paraan nila sa pag-akyat sa pwesto, ay marami. Ang mga paraan nila sa pag-akyat sa pwesto, ay marami. Andrea, huwag kang nandito na baliktarin ang katotohanan. Malinis ang relasyon namin ni Ginoong Gabriel. Sa puso ko, mula umpisa hanggang wakas, ay ang tunay na ama ng anak ko. Inay ni Sofia, nakipag-away si Sofia sa kaklase niya kanina. Dumating din ang mga magulang ng kabilang partido. Pumunta po kayo sa training class namin. Ano? Pupunta na ako ngayon. Tingnan ninyo siya. Anong problema? Kailangan mo ba ng tulong? Salamat sa inyong kabutihan, Ginoong Gabriel. Ngunit ang mga bagay tungkol sa anak ko ay pribado kong usapin. Hindi ko na po kayo papagurin.
Sofia, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Linawin natin, si Sofia ang nanakit kay Juancho. Kawawa naman si Juancho. Mommy, sabi ni Juancho wala akong tatay. At sabi niya nanggaya raw ako. So ano naman, tama naman ang sinabi ni Juancho. Wala ka namang tatay talaga. At kinuha mo pa ang pinaghirapang gawa ni Juancho. Ginawa ko yan. Kilala ko ang anak ko. Siguradong hindi nanggaya si Sofia. Hihilingin ko na panoorin ang CCTV ng kompetisyon. Hindi ko hahayaang ang anak ko mapagbintangan ng walang dahilan. Sino ka ba para sabihin yan? Bakit ka humihingi ng kikis? At saka, anong estado ng anak namin? Paano naman magiging based ang guro sa iyo? Hindi ko na kailangang ipaalala sa iyo, di ba? Ang kompetisyong ito ay pinondohan ng asawa ko. Kung sino ang una, kung sino ang nanggaya. Malinaw na, di ba? Ang unang pwesto sa kompetisyong ito, kay Juancho Lim ay nararapat. Tungkol naman sa isyu ng panggagaya ni Sofia, itatala namin ito. At ipoproseso ayon sa patakaran. Bakit naman? Kung sino ang may pera, siya na ang malinis. Kung talagang ganito ang nangyari, ang kompetisyong ito, anong silbi pa nito? May silbi naman. Ang silbi ay para ipaalam sa iyo na ikaw at kami ay hindi magkaparehong antas. Sige na, Juancho. Kunin mo ang tropeo namin at ipakita mo sa lolo at tatay mo para masaya sila. Tara na. Sa magulang ni Sofia, wala akong magagawa dito. Ang tatay ni Juancho ay isang malaking tao na hindi natin kayang kalabanin. Mas mabuti pang magtiis ka na lang. Ako at si Sofia. Hindi namin kayang tanggapin ang kasong ito. Gusto kong makita kung sino talaga ang may kinalaman dito. Paumanhin po, ang hotel namin ay para lang sa mga VIP. Ikaw, ay hindi pwedeng pumasok. Bakit naman? Kung hindi nyo ako papapasukin, maghihintay na lang ako dito. Gusto kong makita ngayon, ang walang hiya na kasama ni Isabela, kung sino talaga siya. Na naglakas loob na pagbintangan si Sofia. Gabriel, Bakit ka nandito? ang anak ko ay inapi. Nandito ako para hanapin ang nangapi sa kanya, ang magulang ng batang iyon. Hindi ko akalain na nakatulog na pala siya. Ngayon, ipapakita ko sa kanila na ang mga bulaklak, bakit sila namumula. Anong nangyayari? Sobrang-sobra na. Anong klaseng mga magulang yan? Parang mga gangster. Huwag kang mag-alala. Pinapaimbestigahan ko na. Hindi ko hahayaang si Sofia makaranas ng anumang kawalan. Ang pagpapalaki sa sariling asawa at anak na nang-aapi ng iba ay tiyak na hindi rin mabubuting tao, mga basura, mga salot. Kasalanan ko talaga na wala akong kakayahan para si Sofia ay apihin ng ganito. At pagkatapos, pagbintangan pa na wala siyang tatay. Maaari niyo akong kausapin. Ikaw, ang tunay na ama, ay mas hindi mapagkakatiwalaan. Ano ang ibig mong sabihin kanina? Ang ibig kong sabihin ay, kung si Sofia ay magkaroon ng tatay na tulad mo, siguradong matutuwa siya. Nandito na kami sa bahay.
Paki-stop ang sasakyan. Mauuna na ako. Malinis ang relasyon ko kay Ginoong Gabriel. Sa puso ko, mula umpisa hanggang ngayon, tanging ang tunay na ama ng anak ko lang ang nandyan. Mahal mo ba siya ng ganoon? Gabriel, anong problema? Bakit ka ganyan magalit? Tanungin mo siya. Nanakaw ng assignment tapos naninira pa ng kaklase. Ngayon nananakot pa gamit ang pangalan ng pamilya. Wala tayong anak na ganyan sa pamilyang De La Vega. Gabriel, hindi naman siguro ganoon kaseryoso. Bata pa si Juancho. Ito ay usapin ng prinsipyo. Pwede kang maging tanga, pero hindi ka dapat maging masama. Ganito, may problema ba? Tuturuan natin siya ng dahan-dahan sa hinaharap. Okay ba? Wala nang hinaharap. Sumama ka sa akin ngayon. Tara na. Mag-sorry tayo kina Sofia at Samantha. Hindi pwede. Talagang hindi pwede. Hindi pwede. Talagang hindi pwede. Kung kumalat ito, gaano kasama ang kahihiyan? Paano na si Juancho sa hinaharap makakatayo ng tuwid? Sa paningin mo, ang taos pusong paghingi ng tawad ay mas nakakahiya pa kaysa sa pananakot gamit ang pangalan ng pamilya dahil sa inang tulad mo. Hindi katakatakang si Juancho, naging ganyan ang ugali. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Nagkamali si Juancho. Kaya, dahil nagkamali siya, hayaan na nating matuto sa kanyang pagkakamali. Bukas, dadalhin ko si Juancho sa training center, sa harap ng lahat, para humingi ng tawad kay Sofia. Okay ba? At yung unang gantimpala, ibabalik din natin. Hindi na siya pupunta sa training center, padadalhan ko siya sa ibang bansa. Hindi ko na siya bibigyan ng pagkakataon na gamitin ang pangalan ng pamilyang De La Vega para gumawa ng masama. Gabriel, hindi naman siguro ganoon kaseryoso. Gabriel, At ikaw? Bukas, sumama ka sa akin. Mag-sorry tayo kina Samantha at Sofia. Sa restoran ng Bahia Azul, alas 8 ng gabi. hindi pwede. Hindi ako makakapunta. Walang pag-uusapan. Gabriel, Gabriel. Samantha Garcia, hindi ka ba nag-file ng leave? Bakit ka nandito? Baka naman. Alam mong nandito ang may bahay at si Ginoong Gabriel, na naghahanda ng salo-salo sa loob, at sinadya mong pumunta dito para manggulo? Posible kayang, ako ang bisita dito. May bahay. Buti dumating ka. Tingnan nyo itong probinsya ng ito. Masyado siyang mayabang. May bahay. Isabela Reyes. Ikaw ba ang may bahay ni Ginoong Gabriel? Siyempre naman. Siya ang ating opisyal na asawa. Tama na yan. Umalis ka. Samantha, hayaan mong ipaliwanag ko. Ipaliwanag ang ano? Ipaliwanag kung kailan, nagtago ka sa akin, naging asawa ka na pala ni Gabriel. Samantha, ako, hindi ko sinasadya, nalokohin ka. Hindi ko rin inaasahan na makasama ko ang isang lalaking kasing galing ni Gabriel na ito. Sabi niya, nagkagusto siya sa akin sa unang tingin, naawa siya sa akin, na mag-isang may anak, kaya pinatira niya ako. Sa kanya, siguro. May tunay talaga tayong kapalaran, kaya natural na nagkasama tayo. Samantha, Magsabi ka ng totoo. Ninakaw mo ba ang jade pendant ni Sofia? Sige. Hindi ka magsasalita, di ba? Pupuntahan ko na si Gabriel ngayon. Samantha, nagkamali ako. Paniwalaan mo ako, hindi ko talaga kinuha ang jade pendant ni Sofia. At saka, buntis na ako sa anak ni Gabriel. At malapit na kaming ikasal. Kahit puntahan mo pa siya ngayon, si Sofia ay magiging anak lang sa labas. Talaga bang kaya mong gawin ito? Asawa ni Gabriel. Magiging akin lang. Samantha, Gabriel.
Samantha, parang nahanap na niya ang ama ng bata. Sabi nila, ikakasal na sila. Binati pa niya tayo ng kaligayahan. Mommy, inom ka ng tubig. Pag uminom ka ng tubig, gagaling ka rin. Salamat, baby. Mommy, may lagnat. Baka maantala tayo ng ilang araw bago makita sina lolo at lola. Mommy, nakapagpaalam na ako kay Tito Gabriel. Magpahinga ka na lang muna dito. Ang bait mo naman. Ano bang ginagawa ni Samantha? Unang kasal pa lang, parang nahihilo na siya. Samantha, anong kasal? Kanino ka magpapakasal? Baka naman sa tatay ni Sofia. Yung lalaking yon na walang responsibilidad. Ano bang pinagsasabi mo? Ikaw ang magpapakasal. Si Isabela ang pinakamatalik kong kaibigan mula pagkabata. Ngayon, buntis na siya. Huwag mo na sanang pakialaman ang mga bagay ko. Anong kasal? Ako at si Isabela ay hindi tulad ng iniisip mo. Ano ba talaga ang ibig niyang sabihin? Gabriel, Noong umalis si Ligaya, ano ba talaga ang sinabi mo sa kanya? wala akong sinabi. Hindi mo ba siya niloko? Na nabuntis ka ng anak ko? At sasabihin mong magpapakasal ka sa akin? Hindi ko sinabi yan. Sigurado akong siya ang naninira sa relasyon natin. Mula pa lang noon, hindi na siya mabuti ang intensyon. Hindi siya ganyan kadesperada. Ako at ikaw. Wala tayong relasyon. Gabriel, ano nang sinasabi mo? Na wala tayong relasyon. Kung hindi sa akin, kay Ligaya ba? Siya ay isang dalagang galing sa probinsya, isang hamak na nilalang. Ano ba ang mas maganda sa kanya kaysa sa akin? Ang Ligaya na kilala ko ay matalino, mabait, tapat at matapang. Hindi siya mas mababa kaninuman. Mas mabuti pa siya kaysa sa'yo libo-libong beses. Bakit nga ba? Ano ba ang mas maganda sa kanya kaysa sa akin? Ako ang kasama mo noong 5 taon na ang nakalipas. Ako ang tunay na ina ni Juancho. Gabriel, Pero siya ang mahal ko. 2 araw. Bibigyan kita ng 2 araw. Pagkalipas ng 2 araw, kung makikita pa kita sa bahay, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Ligaya. Kung hindi ko makukuha, hindi mo rin makukuha. Hello, Kuya Marco. Naaalala ko na single ka pa. Tama, tulungan mo akong ayusin. Si Ligaya. Mas mabuti kung mawala siya ng tuluyan. Basta't magawa mo ito. Pera ay hindi problema. Sir, pumunta ka na kay Miss Ligaya. Narinig ko lang ang madam na tumatawag para saktan siya. Ligaya, bumalik na naman mula sa syudad? Noong huling pagbalik niya, may dala siyang anak sa tiyan. Ngayong pagbalik niya, mayroon ba sa tiyan? Narinig ko kasi. Nasa syudad, nakakuha siya ng mayamang lalaki. Talaga? Naku, talaga nga. Ngayong pagbalik niya, wala siyang dala na mahalaga. Siguro tinaboy na naman siya o sinipa. Ay naku, si Mang Jose, ang kampante niya. Nagpalaki ng ganito. Isang anak na nakakahiya at nakakabwisit. Kung anak ko yan, matagal ko na siyang pinatay, para hindi na lumabas at maging kahihiyan. Nakakabastos. Sino ang mga ngahas na pagawayan ng aking mommy? Hindi na kami pwedeng magsalita. Ang batang ito. Anong ginagawa niya?
Ang anak ni Josie Garcia ay hindi para sa inyo. Kayong mga tsismosa, masyado bang maluwag ang mga bibig nyo? Maghanap kayo ng ibang paglalaruan. Umalis kayo. Umalis kayo. Umalis kayo. Umalis kayo. Nakakabastos talaga. Nakakahiya. Salamat po. Nagpapasalamat ka sa akin. Huwag mo na akong pagagalitin. Kailangan ko pa ng mahabang buhay. Para magkaapo. Para inisin ang dati kong kasamahan. Sige na, sige na. Pag uwi mo mamaya, kumanta ka na lang. Hindi mo kailangang magtrabaho. Sa bahay ng mga Lee sa dulo ng baryo, may bago silang 2 putahe. Para matikman mo. Sige na. Hindi ka pwede. Manatili ka dito. Lolo, dito. Kukunin ko ang ilang video mo. Sa bahay ni Lolo Hi, para ipagmalaki. Halika. Isa pa. Isa pa. CJ. Uminom ka ng tubig. Sabi mo, anong klaseng problema ito? Sa paghihintay ng apo, puti na ang buhok ko. Itong Nike, hindi naman pala tumatagal. Manghe. Manghe, tingnan mo. Ang apo ko. Ano? Hindi ba't lahat ay nagugustuhan siya? Mas magaling kaysa sa apo mo, di ba? Ikaw na. Matandang hakluban. Napakawalan GM mo, paano mo? Ninakaw ang apo ko? Pumunta lang sa syudad. Pagbalik, hindi nakilala si Kuya Marco. Hay nako, ang klima dito sa syudad ay talagang nagpapaganda. Ang mukha niya, ang lambot. Parang pwedeng pigain. Kung magpapatuloy ka pa, hindi ako magiging mabait sa iyo. Ano pa bang magagawa mo sa akin? Nakapagsilang ka na nga ng anak sa labas, bakit ka nagpapanggap? Nadalisay ka pa? Ako nga'y binata. 30 taon na. Ngayong gabi. Hayaan mong tikman ang bago. Ha? Akala ko ba, magpapasarap muna, bago kita patayin. Ano ba naman to, bakit ba hindi mo maintindihan? Ha? Samantha, okay ka lang ba? Sinira mo ang plano ko. Makikipag-away ako sa'yo. Sino ang mga api sa anak ko? Papatusin ko siya. Ha? Ha? Lumayo kayong lahat. Ako na ang bahala. Hayaan ninyong apihin ninyo ang babae. Talaga namang, kamukha ng matandang iyon. Ang mukha ninyong mga tagahe. Habang tumatagal, lalo akong naiinis. Pasensya na, limitado ang aming pagkain dito sa baryo. Sana ay makontento na lang kayo. Basta gawa ni Samantha. Lahat ay masarap para sa akin. Kung gusto mo, kumain ka na. Si Isabela at si Juancho ay naghihintay sa iyo pa uwi. May mga tao talaga. Na kinakain na nga ang nasa plato, tinitignan pa ang nasa kaldero. Ang mga taong ganito, noong panahon namin, ay matagal ng binitay. Hindi totoo yan. Samantha, sinabi ni Isabela na buntis siya at nagpakasal sa'yo. Mula umpisa hanggang dulo, hindi ko naisip na makasama siya. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Gusto kong maging tatay ni Sophia. Gusto kong lumaki siya kasama ako. Matagal ko nang itinuturing si Sophia na parang sarili kong anak. Basta't bibigyan mo ako ng pagkakataon. Sa totoo lang,
Ang tatay ni Sofia. Ay hindi mahalaga. Para sa akin, wala akong pakialam kung sino siya. Nagkamali ako ng lahat. Nagkamali ako ng lahat. Mang Jose, bakit ka nandito? Maupo ka. Mang Alfredo. Talagang malaking gulo na ito. Magkapamilya tayo, hindi na tayo magkakakilala. Si Juancho ay hindi anak ni Gabriel. Si Sofia ang tunay. So si Sofia, Ang tatay ni Sofia. Ay ikaw pala. kaya pala, ikaw pala ang lalaki noon. Kaya pala niloloko ako ni Isabela. Sofia, ikaw, ang talino mo, hindi siguro namana sa mga no? Magaling, ikaw pala ang lalaki noon. Talagang napakaganda. Pero hindi ko maintindihan. Bakit ginawa yon ni Isabela? Hindi na mahalaga. Bago ako pumunta dito, pinayagan ko na siyang umalis. Kung hahayaan na lang natin yan, hindi ba't masyadong mapapalampas natin siya? Ay dedemanda ko si Isabela. Kukunin ko ang mga ebidensya ng kanyang krimen, paggamit ng pondo, pag-udyok sa krimen. Gusto kong ang natitirang bahagi ng kanyang buhay ay makulong. Magandang araw po. Sa linggong ito, akin na ang apo ko. Lagi mo na lang inaagaw sa akin ang apo ko. Ano ba? Ikaw na matandang yan, sino ang umaagaw sa apo mo? Malinaw na apo ko to. PWE. Sofia, sino ang pipiliin mo? Siyempre, ang pinakamamahal kong mommy. Ito ang bagong putahe na inilabas ng kumpanya. Pakitikman po, head chef. Kailan pa naglabas ng bagong putahe? Bakit hindi ko alam? Samantha, pakasalan mo ako. Nasayang ko na. Ang maraming taon na wala ka sa akin. Mula ngayon, ayokong makaligtaan kahit isang minuto o segundo mo. Gusto kong palaging makasama ka. Sa bawat pagdaan ng panahon.